What's up mga ka-hunter? Welcome back sa ating channel. For today's video, magte-test tayo ng bagong barrel, ang ating DBBR barrel, at i-compare natin ang tatlong pellets, ang Astro, Meteor at ang Tupa pellets. Kung naghahanap ka ng pinaka-accurate at pinaka-consistent na bala para sa iyong airgun, this video is for you. Bago tayo magsimula, ito muna ang ating setup. So, same airgun, same barrel, same distance, 12 meters, and same shooting position. Para fair ang laban at walang bias. Unahin natin ang Astro Pellets. Opo. Then, makikita natin mamaya yung result at the end of the video. Ito ang ating first shot. Ang ating second shot. Third shot sa ating Astro Pellet. Pang-apat. At ang final shot sa ating Astro Pellet. Ito yung result or yung groupings ng Astro Pellet natin. I-try naman natin ngayon ang Meteor Pellet. Opo. First shot natin sa Meteor. Second shot. Ang ating third shot. Pang-apat. At ang pinakahuling shot ng meteor natin. Ito. Ito naman yung result ng meteor pellet natin. First shot sa ating Tupa pellet. Itong pellet na to yung pinakahuling pinagaling natin. Yung ating Tupa pellet. Second shot.
shot. Ang ating fourth shot. Ang ating panglima. May pang-anim pa kasi hindi pa ako na-satisfy sa pang-limang tira. Ito naman yung result ng tupa pellet or yung groupings ng tupa pellet. Itong last part ng video natin is yung reaction natin or yung interpretasyon natin sa groupings ng astro pellet, yung nature pellet, saka yung tupa pellet. So unahin natin ang astro pellet. So ito yung resulta ng groupings natin. So medyo dikit-dikit ang tama. Ibig sabihin, medyo consistent ang ating performance ng barrel at pellet combination. May konting vertical at horizontal spread. Mapapansin na hindi eksaktong iisang butas lang. May bahagyang taas at baba at kaliwa at kanan. Okay? Kung i-rate ko ito from 1 to 10, pinakamataas ang 10. Para sa akin, nasa 7. Kasi unang-una, tinamahan naman yung target, hindi lang siya one hole. Ito naman ang result ng groupings ng meteor pellet. Magandang performance ng ating meteor pellet sa ating DBB barrel. Para sa akin, tight na ang ating groupings at pwedeng-pwede na siya for hunting. But of course, mayroon pa siyang room for improvement. Okay? Lalong-lalo na sa shooter kasi hindi lang naman sa bala at barrel yan. At ang ating panghuling pellet, ang ating tupa pellet. So ito naman ang ating grouping sa ating tupa pellet. So based sa ating nakikita, iisa lang ang pumasok sa ating target. So yung limang pellet is nasa labas na ng target. So makikita natin bahagyang kumaliwa at tumaas. Tapos yung groupings natin is kalat. Pero hindi ko sinasabing pangit ang tupa pellet. Sadya lang sigurong hindi compatible sa ating DBB barrel. Maraming factors na nakakaapekto sa groupings ng ating laruan. So, unang-una, ang ating pellet o yung bala. So, may mga iba't ibang performance ng bawat pellet. Halimbawa, ang ating astro pellet, meteor, tsaka yung ating tupa pellet. So, magkakaiba yan ng weight, yung shape, at tsaka size. So, hindi lahat ay swak sa ating barrel. Kaya kailangan nating mag-trial and error para makuha natin kung ano yung pinaka-compatible sa ating laruan. So, pangalawang factor natin is yung barrel condition. So, make sure na malinis ang ating barrel. Kasi kapag marumi ang ating barrel, pwedeng maging sabog ang ating groupings. At syempre, yung paglalagay din ng oil minsan sa ating barrel, dapat hindi sobra. So kapag naglagay tayo ng sobrang daming oil, pwede nating lagyan ng pamunas para matuyuan lang din sa loob ng ating barrel. Pangatlong faktor, yung hangin or yung wind. So kahit mahina lang ang hangin, kayang ilihis ang pellet natin, lalo na kung malayo ang ating target. Ang ating pang-apat, kung regulated ba ang ating laruan or CO2. Kasi kapag hindi consistent ang PSI, so hindi rin consistent ang bilis ng ating
pellet. So, kung ang ating laruan ay PCP, so meron siyang regulator. Mas stable ang kanyang groupings. And i-check din natin or hanapin din natin kung saan yung sweet spot ng ating laruan. Okay, next, pang-5, ang ating shooter technique, yung tamang trigger control, yung proper grip or stance, and then nakakatulong din ang paggamit ng sandbag or bipod sa ating laruan. Ang panghuli is scope at zeroing. So kung mali ang pagkaka-zero ng ating scope, syempre ang result is kalat ang tama. Or kapag maluwag ang mount natin is inconsistent yung groupings natin. Okay? So hanggang dyan lang ang ating video for this day. Kung may mga suggestions kayo or additional information, pwede kayong mag-comment down below. Okay? Thank you for watching. Bye-bye!